pag-aaral tungkol po sa tinatawag na ang buhay na para kay Kristo. So ang buhay po natin na ito na binigay po ni Lord sa atin ay dapat habang tayo nabubuhay ay paglingkuran natin yung may-ari ng buhay po natin. Okay? So naniniwala po ba tayo na ang buhay po natin galing kay Lord? Opo. Opo, siya po ang may likha sa atin, siya po may-ari. So anytime po ay sa kalooban ng Diyos, ay sa kanyang katakdaan, ay maaari pong tayo din ay may mga katakdaan na tayo po ay papanaw din po sa lupa po ito. Kaya ang buhay natin habang nabubuhay tayo, mas maganda na tayo po ay naglilingkod po sa Lord. No? Kaya sabi dito sa aklat ng Pilipos, chapter 1, verse 21, sapagkat sa akin, sabi ni Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamamatay ay pakinabang. Bakit po sinabi ni Pablo? Kasi po, dito sa mundo, temporary lang po tayo dito. Ito po, no? So, ang buhay po natin ay ibig sabihin po ay hindi ho eternal dito sa lupa, no? At wala pong mga bagay sa mundo na eternal. Lahat po dito ay temporal. Tama po? Opo. Bahay natin, mga ari-ari natin, buhay natin, temporary lang po yan dito. Okay? Binigyan po tayo ng Diyos, pribilehiyo lang po natin sa Panginoon na tayo po ay nandito po ngayon sa lupa. No? Kaya, ang malinaw ng sabi po ni Pablo, sapagkat sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kasi po, wala nang hirap pagka ang tao ay wala na, patay na. No? At ang kamatayan, ibig sabihin, ay separation of the spirit from the body. Yun po ibig sabihin, no? Yung pagpatay na kasi ng tao ay hiwalay na po yung espiritu. Kaya ang gumagalaw sa atin ngayon, nagsasalita, no? Espiritu po yan, hindi po yan katawan, no? Dinadala lang po ng espiritu ang katawan, tama? Kaya babalik po yan sa Lord kasi siya pong nagbigay, no? Ayon sa pinag-aralan natin nung kagabi, no? Kaya meron pong mga ilang bagay na nais ko lamang pong share sa inyo kung bakit ang sabi ni Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Ibig sabihin, ang buhay na may layunin. Ibig sabihin, may layunin po ang Panginoon sa buhay po natin. No? Kung bakit po ang buhay po natin dito sa lupa ay binigay ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po dito ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kasi si Pablo, alam naman natin na naglilingkod po yan sa Lord. No? Kaya ang kanyang buhay ay kanya na po talagang inilaan sa ating Panginoon. No? Alam po ba na napakasarap pagka ang buhay po natin, nilalaan po natin sa Lord. Tama po? Bakit? Kasi meron ka man problema, suliranin, pagsubok sa buhay, nandun po yung comfort ng Panginoon. No? Tinuturuan tayo ni Lord kung paano natin malagpasan ang mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Kaya po, napakahalaga, no? Kaya nakakalungkot minsan, maraming tao na para bagang hindi na napapansin yung Panginoon. No? Hindi na napapansin yung may-ari ng buhay niya. No? So, dapat, sa buhay po natin, sentro yung ating Diyos. No? Siya dapat ang first. Kaya nga sabi doon, sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, bakit sinabi ni Lord na and all these things shall be added unto you? Kasi si Lord, mayaman po si Lord. Siya pong may-ari ng lahat eh. Tama po? Siya pong may-ari ng buhay natin. Lahat po yan. Siya pong may-ari. Wala ho tayong pag-aari dito. Okay? Pinagkatiwala lang po ni Lord sa atin. Kaya, yan dapat makita ng maraming tao. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kasi nga po, ang buhay po ni Pablo, talagang 100% na pinaglingkodan niya sa ating Panginoon. So, until na siya po ay bago siya namatay,
napakaganda po ng resulta ng kanyang buhay, no? At ang kanyang buhay lagi pong may kapayapaan, kahit po siya ay nakulong, nandun po ang kapayapaan sapagkat si Lord po ang siyang nagbibigay ng kapayapaan, yung peace, no, sa buhay po natin. Ano mo naman ang pera kung wala ka naman peace? Tama po? Wala kang kapayapaan sa buhay. Walang kwenta din po yan ang pera. Tama? Walang kwenta din po yan ang mga bagay kung wala kang kapayapaan sa buhay, no? Kaya maraming mayaman ngayon, walang kapayapaan po no? Ang kanilang puso kasi nandoon sa kayamanan, tama po? Kung paano lang gastusin bukas, di ba? Kung saan sila pupunta. So, nabaliwala na po yung kanilang atensyon, no? Sa ating Panginoon. Kaya, sabi po dito, sa aklat po ng, basahin po natin, no? Sa aklat po ng First Timothy chapter 6, no? Verse 10. Sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi masama magkaroon ng pera, pero huwag mong ibigin ang pera. Dahil pagka inibig mo ang pera, gagawin mong lahat. Tama? Kahit mali, kahit masama. Di po ba? So, ang sabi ko dito, na sa pagnanasa ng iba, ay nangasinsay sa pananampalataya. Imbis na palataya ka sa Lord, nawawala ka na because of money. No? Yung laging iniisip mo Iniibig mo na po kasi yun No? At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. No? Pero ang sabi po ni Lord dito sa verse 11, datapat ikaw o tao ng Diyos. Ito po, winawarningan po ni Lord yung tao ng Diyos. No, sino-sino po yun? Tayo, na mga naglilingkod sa Lord. Tama? Sabi po dito, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ayaw po ng Diyos. Ibig sabihin na mahalin mo yung pera. No? Pastor, paano kung wala kong pera? Wala kong gagastusin. Hindi naman sinabi ni Lord na hindi mo na kailangan ng pera Kundi ang sabi niya, huwag mong ibigin ang pera. Kahit marami ka mang pera, huwag mong ibigin. Tama? Ibig sabihin lang man doon, huwag mong iprioridad ang pera kaysa kay Lord. Tama po? Kasi sentro po talaga si Lord. Siya may-ari No? Kaya sabi nyo dito, ni Lord, tumakas ka sa mga bagay na ito. At sumunod sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Yun po ang gusto po ng ating Panginoon. No? Manampalataya tayo sa Kanya. Maglingkod po tayo sa Kanya. Kaya ho, mahalaga na makita ho natin na sabi po ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Tandaan po natin, at anuman ang inyong ginagawa, sabi po ng Colossus chapter 3 verse 17, sa salita o gawa, gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon. No? Ano man daw ginagawa natin, dapat nandun lagi sa puso natin yung Diyos. No? Huwag natin dapat kalimutan. No? Kaya bago tayo malis, dapat mag-pray po tayo. Tama? Para tayo ligtas sa anumang mga sakuna. Opo, kapahamakan, accident. So, nakakalungkot kasi marami ngayon, parang bagang nakalimutan na, no? Dahil sa busy sa buhay, no? Busy sa mga ginagawa. Pero dapat ay unahin talaga si Lord. Hindi ho katwiran na busy ka. Tama? Oh. Biro mo, busy kasi ibang bagay. Kay Lord, hindi ka busy. Di ba? Ano-ano ka lang, no? Pag may kailangan ka kay Lord, at saka mo na lang tawagan si Lord. Tama? No? Nakakalungkot, maraming tao pag nasa baligdan ng karamdaman, tatawagin na si Lord. Pero noong malakas pa, ay iwanan si Lord, di ba? Hindi naalala si Lord. Pero pag nasa baligdan ng karamdaman, lahat na lang na santo, tinatawag para lamang gumaling. Ganun po ang tao, no? Kung hindi siya bigyan ng mga pagsubok ni Lord, hindi maalala si Lord Kaya nga tayo may mga pagsubok kasi ang gusto ni Lord, alalahanin tayo o alalahanin natin ang ating Panginoon. So, ano pa po? Gusto ni Lord na ialay natin o ialay ninyo, sabi ni Lord, ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1. Dapat ang buhay natin ito
maglingkod talaga sa Lord. Required po yan ni Lord eh, no? Hindi ko po ito sinasabi ng akin lang, kundi sinasabi po talaga ito ng ating Panginoon. Required po talaga. May karapatan po ba si Lord na mag-required sa atin? Yes! Eh, siya may-ari ng buhay natin eh. No? Lahat ng mga bagay, kanya eh. Di ba? No? Sabi ng pilosopo, di pastor, kung hindi ako nagmana sa, wala akong minana sa magulang ko kung hindi ako nagmana ako ng magkayamanan sa magulang ko, hindi naman to galing kay Lord eh. Di ba? So, pero pagka i-atras mo sa magulang mo, sino ba nagbigay ng buhay sa magulang mo? Di ba? Kaya naman nagkaroon kasi nga, binigyan ka ni Lord ng buhay. Tama? Ang pinakaugat po kasi ng buhay natin, yung buhay natin. Hindi yung bunga ng ginagawa po natin. Tama? So, malinaw po yan na ialay po natin ang ating mga katawan sa Lord bilang handog na buhay at banal at kalugod-lugod sa Diyos. No? Gusto kasi ni Lord yon, no? Ano pa? Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, sabi ni Lord, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ang krus na ito po yung mga trials, mga problema, sila rin sa buhay po natin, na dalhin-dalhin natin yan kay Lord, at yan dapat ay hindi magiging hadlang para hindi tayo maglingkod sa Lord. No? Wala namang dahilan para hindi tayo maglingkod sa ating Panginoon. Now, number 2, ang kamatayan may pag-asa. No? Akala kasi natin, tapos na. Di ba? Akala natin, tapos na yung buhay. Akala ng marami, tapos na kasi patay na eh. Okay na yun. Hindi yun. Tandaan po natin dito sa lupa, ano lang po tayo dito, strangers. No? Dayuhan lang po tayo. Hindi ito ang tunay natin na tahanan. Okay? Saan po ang tunay natin tahanan? Doon kay Lord. Tama po? Kaya sabi dito ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, mas pipiliin naming lumisan sa katawang ito upang makapanahan sa piling ng Panginoon. Yung si Pablo, gusto nga niyang mawala na eh. Kasi ang gusto ni Pablo, para wala ng hirap. Tama? Kaya ang pinili ni Pablo, sabi niya, ang katawan niya, mas pinili niya na makapanahan sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin, makasama si Lord. Okay? Doon po sa langit. Ibig sabihin po. No? Kaya, mahalaga po. At ang buhay po natin, minsan lang po, kasi ito mamamatay. No? Ang katawan po natin, ang buhay po natin dito sa lupa. Kaya basahin po natin, aklat po ng Romans chapter 9, verse 27. Sabi po dito, okay, Romans chapter, okay, sorry po, Hebrew po, no? Hebrew. Okay, Hebrew po. Hebrew chapter 9, no? Verse 27. Sabi po dito, okay, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. So itinakda po minsan na mamatay ang tao. Pagkatapos nito, sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, ay paghukom. No? So, malinaw po na talagang mayroong kamatayan yung tao. At ang pagkatapos nito, sabi ni Lord, ay paghukom. So, sa buhay po natin na ito, ay hindi po natin alam ang bukas. No? Sino po bang nakakaalam ng bukas? Wala naman po eh. Si Lord lang, tama? Mamaya, hindi natin alam. No? Minsan, biglaan lang. Ay, ganito nangyari kay ganyan. No? Kasi po, hindi po talaga natin alam ang bukas. Kaya sabi dito ng ating Panginoon, sa James chapter 4, verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Sabi po ni Lord, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So ang buhay pala natin katulad po ng isang singaw. Tingnan niyo po ang singaw ng sinaing.
Di ba? Ano lang natin, halintulan lang natin sa singaw ng singayin. Di po ba sandali lang? Pagka kumukulo yan, sumisingaw yan, nakikita mo siya na sumisingaw. Pero maya-maya yan, wala na. So, ganun din pala ang buhay natin. Okay? Kaya sa mundo, walang forever. Lahat po yan ay temporary. Buhay natin. Kaya sabi ni Lord, no? Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw pagdakay napahawi. So, ibig sabihin, mawawala po tayo. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, samantalahin natin na maglingkod po sa Lord. Tama? Kasi ang paglilingkod sa Lord, yun ang pinakamagandang ginagawa ng isang tao sa mundong ito. Yung paglingkuran po ang ating Panginoon. Kasi siya po ang may-ari ng lahat. Kaya dapat lamang po siyang paglingkuran. Okay? So ano pa po? Sabi po dito, sabi po ni John, sa Revelation chapter 14 verse 13, mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon. Ibig sabihin, mapalad yung mga namamatay na naglilingkod sa Lord, nandoon sa Lord. No? Ibig sabihin po yon. Sapagkat sila ay mapapahinga mula sa kanilang mga gawa. No? Kasi ang kamatayan kasi rest po yan. No? Para mapahinga ka na, wala nang hirap sa mundo. Kaya ako nga po, ang prayer ko nga po sa Lord pagka kukunin ako ni Lord ay natutulog para wala nang hirap. Tama? Tama po. Hindi na mahirapan ang pamilya. Di ba ba? Kaysa mabidridden ka ng matagal. Di ba? So, pero naman yan, ayon naman yan sa kalooban ni Lord. Pero yun naman, prayer lang po natin yan. Kung igagrant ni Lord, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin. No? Kasi ang may hawak ng buhay natin, si Lord May katakdaan po ang bawat isa sa atin. At hindi po natin alam kung anong klaseng kamatayan meron po tayo. Tama? Si Lord po ang nakakaalam po yan. Hindi po natin alam po yan. Okay? So, mahalaga po. No? Kaya sabi ni Pablo, tinapos ko na ang aking takbuhin, nakalaan sa akin ang putong ng katwiran. Yung putong ng katwiran, ito po yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan na binigay po ng Diyos sa Kanya at natapos na po ang Kanyang misyon, ibig sabihin sa lupa, ang Kanyang mga ginagawa. No? Kaya sa atin, sa Lord, no, wala pong makapag-iwalay sa atin. Kahit ano man, kahit sino man yan. No? Basahin ko po sa inyo, aklat po ng Romans chapter 8. Okay? Verse 37. Sabi dito, verse 38. Sabi dito, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Pablo, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sigurado po yan. Si Lord po ay tapat sa kanyang pangako. Tama? Hindi po siya nagsisinungaling. No? Kung anong sinasabi ni Lord, yun po talaga ang nagaganap. Number 3, ang pananampalatayang nagpapatuloy para kay Kristo. Yun dapat. Yung ating pananampalataya sa Lord, nagpapatuloy dapat. Hanggang kailan? No? Isang linggo lang ba? Isang taon lang ba ang ating pananampalataya sa Lord? Siyempre, dapat ang pananampalataya natin, lifetime habang nabubuhay tayo dito sa lupa, meron tayong pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal, kung mga kapatid, sabi ni Pablo, magpakatatag kayo. Laging masipag sa gawain ng Panginoon. No, magpakatatag tayo. Lagi tayong maging masipag sa gawain po ng ating Panginoon. No? Ano pa? Pahayag o Revelation chapter 2 verse 10.
maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. So malinaw po yan. Meron pangako po si Lord na dapat po tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Kanya. No? Patuloy tayo na manampalataya sa Kanya. Kaya sa atin pong conclusion po dito ay sabi ni Pablo, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. No? So malinaw na dito po sa kabuuan ng ating tinuturo, ang buhay ay pagkakataon upang maglingkod kay Kristo. Pagkakataon kasi nawala po tayo no? Dito po, hindi po tayo forever dito sa mundo. Ang buhay ay pagkakataon upang maglingkod kay Kristo. Ang kamatayan ay gantimpala ng walang hanggan pagkikisama sa Kanya. Kaya't anuman ang mangyari, buhay man o kamatayan, ang layunin ng Kristiyano ay maitaas si Kristo sa lahat ng mga bagay. Kaya anuman ginagawa po natin, panguling talata, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi po ni Paul, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Ano man daw ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom o ano man ang ating ginagawa, sabi po ni Pablo, gawin natin sa kapurihan po ng ating Panginoon. Nawa po ay nakapagbigay sa atin ng lakas, sigla sa ating buhay espiritual at napakahalaga ito pong Diyos na atin pong paglingkuran sa ating mabuhay. Magandang gabi po muli at salamat po sa Panginoon. At tayo po